Yung NBI pala, merong official position dyan na nagpayag na sila na wala kaming nakitang ebidensya laban kibantag. Ayan ka na naman, di ka natuto. Ayan ka na naman, mali, mali na naman ang mga kalakaran mo ay puro haka-haka. Siguro dahil nagtitrending yung mga analysis natin at yung mga nag-iimbestiga, siguro na panood nila, naririnig nila, panood nila ako. Eh syempre, in effect, hindi ko sila kinikriticize. Kung hindi, parang tinuturuan ko pa nga sila kung paano magkaroon ng malakas na kaso. Eh ginagawa naman daw nila. Ang problema nga, yung mga nakukuha nilang ebidensya, eh talagang salat na salat. Eh hindi talaga makukundik. Kung ang target ninyo ay si General Gerald Bantag, talagang wala kayong ebidensya. Eh siguro, nung narinig na rin, naganap na naman sila ng ebidensya. At the other day nga, pinaglalabas at pinapahayag nila na meron na kaming bagong ebidensya. Ito, sabi niya, malakas na ito. Magpapakita ito na talagang involved dito. Meron na yung hinahanap na link. Kasi ako nagtatanong, where's the link? Nasaan ang koneksyon? Ito ang sagot namin dyan sa tanong na yan. Ito ang koneksyon. O ano yung koneksyon? Number one na koneksyon doon nila. Nakakuha ko sila ng video. Kaya binibida ko sa inyo ka. Nakakuha sila ng video na makikita ron si yung dalawang commander na nagpunta sa opisina ni Zulueta. Ito magpapakita talagang meron silang ugnayan. Akala ko nga nung araw nung mamatay yung middleman, di naman daw pala yung mga nakarang araw pa, bago pa namatay si komentarista. O kaya sabi ko, kahit na anong araw pang yon nang mamatay yung middleman, eh, hindi yung ebidensya yun kasi pinipilit nila ito yung link, ito yung koneksyon na nagpapatunay na may ugnayan. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh, kung yung video niya, nagpapakita na nagpupunta sa opisina ni si Leo Zulueta, Ricardo Zulueta. Eh, siya ang chief security ng security, head siya ng security and operations. Madali sabi, lahat ang problema ng bilanggo. Siya ang namamahala. Kaya kung anumang problema ng mga bilanggo, anumang problema niya sa bilanggo, ipapatawag niya sa opisina niya. So madali sabi, ordinaryo yan. May pupunta ron, makikita ka sa video. So hindi ibig sabihin na yung pagpunta ng isa, dalawa o tatlong mga bilanggo doon, o lahat ng bilanggo ay tungkol sa pagpatay, pagplano ng pagpatay. Hindi po ba? Kasi papatunayan mo pa yan. Yung talagang pinag-usapan nila. Madaling sabihin na, nagpunta kami doon dahil pinag-usapan na yung patay na. So, ngayon, yung sinasabi nilang link, hindi po link yun. Yun ay maaaring link sa partisipasyon ni Ricardo Zulueta. Kung meron na siyang partisipasyon, maaaring gamitin nila yan na circumstantial evidence and to validate the claim of the inmates na talagang may ugnayan sila ng Zulueta at sinunod nila yung utos na patayin. Pero lahat ng mga pahayag ng mga yan, wala kayong makikita sa kanilang pahayag na sinasabi nila na nag-utos sa kanila o nag-utos kay Zulueta na utusan sila ay si General Bantag. Wala eh. Oh, paano na ngayon? So malabo na naman yon. Kaya kaya dun sa mamaya. Kaya idagdag na natin yung pangalawa kasi dalawang ebidensya nila na bago para daw sirain yung sinasabing nasaan ang link. Ito yung link, dalawa. Yung isa nga yung video. Yun ang pangalawa. Si Secretary Boying nung nagkaroon ng
anibersaryo ng NBI nung isang araw. Meron nung siyang sinabi doon. Sabi niya, may significant lead. Ito, magpapatunay. Dito makikita yung tali, yung link na magkukonekta kay General Bantag. Hindi na curious naman tayo. Di binasa natin. Yung pala, sabi niya, noong araw daw, mga Setyembre daw, nalaman daw ni General Bantag na si komentaristang pinatay pupunta doon sa lugar niya sa Laguna para kunan ng picture yung kanyang bahay at yung mga sasakyan nandun nakaparada sa harap. At yun daw ang naging batayan ng expose o ng pagbubulgar daw ng komentaristang pinatay na isang gobyernong opisyal o opisyal sa gobyerno na nakakuha, nangalap, nagnakaw ng maraming pera sa bayan. Madalit sabi, amassing wealth. Papakita. At hindi naman din ang ginalana kung sino. Ang ginawa, blind item lang. Cinderella man ang tawag niya. Pero, tinutukoy ngayon naman, Miss Cordes, siya yan, yung Cinderella man. Kaya nung malaman niya, galit na galit. Galit na galit daw, sabi ni Secretary Boy, may nagkwento raw sa kanya. Galit na galit. He was very mad. He was very, very livid. Kaya sabi ko, in close quotes. Kaya sabi niya, ito ang magpapakita. Ito ang magtatali sa mga kalakaran na binanggit namin na siya ang utak konektado. Kung ba, yun ang sagot sa aking tanong, where is the link? Nasaan ang koneksyon? So, inilabas nila yung dalawa. Yan, sagot ko doon, ito, hayan ka na naman, di ka natuto, hayan ka na naman, mali na naman, ang mga kalakaran mo ay puro haka-haka. Saan ba pupunta ang inyong tsorya? Yang ka na naman, di ka natuto. Ayan na, kantsaw ko lang sa inyo yan, huwag kayong magagalit. Ito yung aking column kung saan sinabi ko, yung mga sinasabi niyong dagdag na ebidensya, additional evidence or more evidence, do not establish the link that I've been asking for. Ito yung column ko ngayong araw nito. Basahin niyo po sa Daily Tribune. I-google niyo lang. Ayan. Additional or more evidence, still don't establish link. Ngayon, kahit na anong gawin nyo, kung yan lang ang ebidensya nyo, ako na ako magsasabi sa inyo, maaaring sa preliminary investigation, kahit na hindi umattend dyan sino ito? Si General Bantag. Kasi duda ko, hindi yan natin. At naman siya atin. Ganun din naman ang sumatutan niya. Sigurado, ipapahil yan. Bibigyan mo lang ng armas yung mga kalaban. Kaya kita niyo si Ping Lacson, hindi umattend ng preliminary investigation. Si Onasan, tumakas, hindi rin umattend. Bumalik sila nung medyo nakikita na lang yung pagka-inosente nila. Kasi nga naman, kung atin ka, bigla ka nalang dadakmain. Pag labas ng resolution, file ka agad sa korte, may warrant to arrest ka na. Walang bail. Bakit naman? Sabi nga nung sabi nga nung General Bantag, naku, hindi ako papahuli yan. Pipirasuhin ako dyan sa loob ng bilanggo. Tatagta rin ako sa dami ng mga sinagasaan ko dyan ng mga bilanggo. So, madalit sabi, ako,
ang aking projection dyan, hindi mo naharap yan. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba pinail? Tandaan nyo, dalawa ang nag-joint investigation yan. Nagkaroon ng parallel and joint pa, from parallel to joint. Yung mga PNP, tsaka mga police, or the PNP, tsaka yung mga NBI. Pero, kasi ang tanong natin, kung ang ebidensya nyo hanggang kisilweta lang, ay bakit nyo sinasama si Bantag? Sa kanya na isama kung mahuli nyo na si Silweta at itinuturo siya. O meron na kayong batayan. Habang wala pa, huwag nyo isama kasi ang lalabas, sinisiraan nyo lang. Pinapaniwala nyo ang tao na may kasalanan kahit na wala naman kayo, kahit na katiting na ebidensya. Yun lang naman ang punto ko doon. O, ito na. May nagpadala ho sa akin ng link. Parang sagot doon sa tanong ko, bakit nyo pinailan yan? Yung NBI pala, merong official position dyan na nagpayag na sila na wala kaming nakitang ebidensya laban kay Bantag na uugnay sa kanya sa kaso. Kaya sa ayon sa ating mga sources yan, no? Marami ang nagsabi sa atin. Siguro may mga connection sila doon kung sama nila nakuha. At kapanipaniwala, kasi nabasa ko yung statement Yun daw ang NBI, nag-prepare ng complaint, pero ang demanda nila ng 2 murder ay hanggang Kisulweta lang. Hindi kasama si General Bantag. Gano'n katotoo yan? Kailangan ng NBI magsalita dyan. Kasi masisira kayo dyan, yung mga NBI. Direktor, may kailangan, kung ano talaga yung posisyon nyo, sabihin nyo. Ngayon, bakit ipinail? Kung pinalitan ang inyong ginawang complaint sa utos ng mas nakakataas sa inyo, sabihin nyo, wala namang masama na sabihin nyo, but I was overruled. This is my theory. But my boss says, no, you file it. Karapatan niya naman yan. Siya ang bossing. Kung sino man yung bossing niya. Okay, kasi binibira na ang NBI, nasisira sila. Bakit daw, galing-galing ng mga NBI, bakit sila sumasama sa teorya na mali? Okay, in fairness to them, kaya dinidisclose ko sa inyo itong natuklasan. Na ang posisyon pala ng NBI dito, hindi kasama si Bantag sa ebidensyang nakuha nila hanggang Kisilweta lang. Pero itinuloy pa rin dahil sa utos daw ng nakatataas sa kanila.